Ay grabe ang breaking news mga kadonatics ngayon. Zaldico lumabas na at nagsalita. At biruin nyo naman mga kadonatics. Sinong isiniwalat niya na pasimuno sa lahat ng korupsyon sa Pilipinas? Walang iba ang magpinsan. Grabe mga kadonatics. At eto, naglabas din ng statement itong si Amy Marcos patungkol sa kay Zaldico mga kadonatics. Ha? At yung mga documents ipinakita. Nako, panoorin natin mga kadonatics. Mag-react muna tayo kay Zaldico mga kadonatics. Nako, grabe to. Part 1, may part 2 pa to. Ang nag-deliver papunta sa bahay. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Oh no! Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Grabe mga kadonatics, look at his countenance mga kadonatics, his appearance. Ay talagang kakaiba na ngayon si Zaldico mga kadonatics. Ewan anong nangyari sa kanya. Pati yung t-shirt niya, di pa nga nasasakto sa sentro mga kadonatics sa loob ng suit niya. Well, nangitim siya sa kakatakbo ata itong mga kadonatics. Kakahide. Anong nangyari? At ipapatay. Wow. Ay sigurado mga kadonatics may mangyari sa kanya. Kasi administrasyon na pala yung isiniwalat niya mga kadonatics eh. That he will shoot me if I will talk. Patay. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Oh no. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Eto talaga mga kadonatics, di ba? Wait lang talaga, parang excited ako na ewan ko mga kadonatics, gulo ba? Or, kasi, hindi basta-basta mga kadonatics, we are talking about Bongbong Marcos and Romualdez to be involved in this corruption mga kadonatics. But eto, kung hindi number 1, number 2 mga kadonatics, number 3 sa corrupt sa Pilipinas, nagsalita na at nag-name drop pa mga kadonatics. Ay talagang napakalaking gulo to mga kadonatics kung hindi ma-resolve agad-agad. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Dapat Pero lang. bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Nako. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Nako, patay. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Nako. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Oh, patay. Paano yan mga kadonatics? I mean, we are happy na lumabas na itong si Zaldico mga kadonatics kasi ito yung hinahanap natin eh. Ilang days na and months mga kadonatics na we are hoping na lalabas na itong si Zaldico at surrender. Pero nung lumabas siya mga kadonatics with these statements, mukhang nakakakaba mga kadonatics kasi parang may gulong mangyayari. Para sa akin lang kasi I feel it. I don't know mga kadonatics para sa inyo. Pero I feel like there's
big trouble that would come after this, mga kadonatics. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Tingnan nyo mga kadonatics, pati si Bersamin. Mga aktibong officialis ngayon mga kadonatics. Akala mo mga matitino. At BBM, kung makikita mo siya sa in public mga kadonatics, like sa mga videos, parang napakalma yung datingan niya mga kadonatics. Pero napakaubod ng kasamaan pala. Zaldico, before ka ipapatay, dapat tama yung ginagawa mo ngayon na isiwalat ang lahat-lahat. Diba mga kadonatics? Nagiging tama yung mga sinasabi nating scapegoat talaga tong si Zaldico. Practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Grabe. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. What the heck? Paano yan mga kadonatics? Nakakatakot nga. Like, literally mga kadonatics, hindi ako makapag, speechless. Kasi, gusto nating lumabas na itong si Zaldico, but not in this way mga kadonatics, with these huge statements. Ay talagang breaking to mga kadonatics, breaking news talaga. Bakit kinansela yung Zoom ni Zaldico supposedly today mga kadonatics? Kinansela ni Lacson. Alam naman natin mga kadonatics, bata yan, tuta yan ni BBM. Sila rin pala mga kadonatics. Kinansela dahil dito
Hindi siya pina-zoom mga kadonatics. Ngayon, naglabas siya ng video. Di ba? Ha? Kasi ang sabi ni Amy Marcos dito mga kadonatics sa recent statement niya 7 minutes ago. Ito, kaya hindi itinuloy ang Zoom ni Zaldico dahil, ito mga kadonatics, kita nyo? Dahil, hindi na nila makontrol si Zaldico. Ay talagang mga kadonatics. Hindi nga na-control mga kadonatics. Tingnan nyo anong nangyari. Naglabas ng video. Yun yung takot sila. Can you imagine, isa kang Blue Ribbon Committee Chairman mga kadonatics, tapos biglang nag-iba yung desisyon mo patungkol kay Zaldico na isa sa mga pinaka-mastermind sa Pinas mga kadonatics na corruption. Tapos ayaw mong ipaharap sa Blue Ribbon Committee hearing. Ha? Bakit? Siya yung tinuturo ng lahat, tapos ipa-cancel mo. Ping Lacson, you're answerable for this. Di ba mga kadonatics? At eto, naglabas yung Billionaire News Channel ng documents mga kadonatics mismo sa mga sinasabi ni Zaldico. Pero, hindi ko makikita mga kadonatics, napakaliit ng mga numero at letra. Tingnan lang natin mga kadonatics. Ito namang Billionaire News. Ay, naglabas ng ewan. Ito. Liit mga kadonatics. Well, ang caption nila dito is Zaldico, 100 billion pina-insert ni BBM. Oh, di ba? Pina-insert ni BBM in Facebook post sa 2025 budget mga kadonatics. Di ba? Ito 'yon. Kamatay. Patay gyud tani. Ang liliit. Kung may kuan kayo dyan, microscope, pwede nyo gamitin mga kadonatics. Pero, di ba, may documents. Ito yung 100 billion. At, nako, yung part 2 siguro niyan mga kadonatics, I cannot wait for it. Maybe trillion na naman mga kadonatics. Ito pa yung 100 billion insertion. Meron pang kasunod si Zaldico. So, we have to wait for it mga kadonatics. Grabe. Kaya nga, hindi siya makontrol na pala. Ay, kung ganun lang mga kadonatics, someone is plotting to kill you, then you have to, mga kadonatics, go on with the style. Mangdamay ka na. Isiwalat mo na yung mga kasamaan ng kasama mo. Kasamaan talaga ni BBM at Martin. According sa mga statement natin ng mga kadonatics natin. Tama po, 100%. Go Manong Zaldi. Ngayon, dahil sa statement ni Zaldi ko mga kadonatics, yung sympathy ng mga tao na naghahanap sa kanya, ngayon, pupunta sa kanya yung sympathy natin. Pointing towards him. And then yung hatred mga kadonatics, which is hate na naman natin noon pa, mas dodoble doon kay Romualdez at kay Bangag. 'Di ba? Aray ko po. Wow, more. Please part 2 daw. Tama po kayo, Senator. Nako. Ano na? Senator Amy, yung kapatid mo pinangalanan na. Anong masasabi mo dito? Grabe talaga mga kadonatics. Yun yung statement na hindi makokontrol. Hindi nila makontrol mga kadonatics ngayon. Naglabas ng video. Mas okay pa siguro kung nagpa-zoom mga kadonatics. Kung nag-zoom, baka pwede pa nila ma-turn off. Or ma-mute yung boses niya mga kadonatics. Ito, naglabas ng video. Antabayanan natin yung part 2 nito mga kadonatics. Comment down below anong sa tingin nyo. Kasi grabe yung expose ngayon. I thought mga kadonatics at first na okay, resolve na yung problema dahil lumabas na si Zaldico. Pero with these statements, ay talagang mga kadonatics, parang gugulo yung Pinas mas lalo mga kadonatics. Tingnan nyo mga kadonatics. Ang inakusahan nila ng mga Duterte, si Inday Sara Duterte mga kadonatics, na corrupt daw. Napaka-corrupt. Ang nag-akusa, BBM, Romualdez at itong Zaldico. Tingnan nyo mga kadonatics ang nangyari ngayon. God is truly wonderful mga kadonatics.
sila na yung nag-aaway ngayon. Nagbumalik sa kanila mga kadunatics. Nagbumirang. While si Inday Sara Duterte, she is freely, mga kadunatics, serving people. Walang problema, tumatawa pa ngayon habang itong mga tatlong binanggit mga kadunatics, Zaldico, Romualdez at BBM, nako, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa kanila. But we have to wait for it mga kadunatics. Thank you so much and God bless you. Comment down below mga kadunatics and subscribe na din. Ingat palagi. Bye-bye.